Pangulo. Samantala, tiniyak naman ng kalihim na walang desisyon pa ang Chief Executive ukol sa pagsisilbihan niya na may kinalaman nga dito sa naturang courtesy resignation at hihintay na lamang niya kung ano ang magiging pasya ng Chief Executive ukol sa kanyang kapalaran. Samantala, sa iba pang mga balita sa oras na ito, ibinigay ni Senador Christopher Bongo na kung tunay ang layunin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makipagkasundo sa pamilya Duterte, unang hakbang dapat aniya ay pagpapabalik kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte mula sa The Hague, Netherlands, kung saan siya kasalukuyan nakakulong sa International Criminal Court detention. Sinabi ni Go, importante dito yung sinseridad ng bawat isa. Kung gusto ng reconciliation, kailangan pabalikin muna ang dating Pangulo dito sa ating bansa. Idinagdag din ng senador na kung may pag-uusap, mahalaga ang sinseridad ng bawat partido. Binanggit din ni Go na kung kayang ipadala si Duterte sa the Netherlands sa loob ng 14 na oras, kaya rin itong ibalik dito sa Pilipinas. Hiniling pa ng senador na si dating Pangulong Duterte ang dapat kausapin at hindi si Vice President Duterte o iba pang miyembro ng kanyang pamilya. Samantala, nagbigay duda naman si Senador Ronald Bato de la Rosa sa sinseridad ng Marcos administration sa kanilang tawag na pagkakaisa. Ayon kay de la Rosa, kailangan ng extreme sincerity, hindi pahapyaw lamang, at pinahayag din niyang mahirap matukoy ang sinseridad ng Pangulo batay sa mga nakaraang pahayag at aksyon, at binigyang diin na hindi mapapatunayan sa salita kundi dapat sa gawa. Karagdagan pa sa ating mga balita, mga kabombo, yung kampo ni Bamban na Tarlac Mayor o dating Bamban Tarlac Mayor Alice Lialgo ay nanindigan na Filipino citizen ito sa kabila ng mga panibagong reklamong kinakaharap niya. May balita si Bombo Grant Hilario. Nanindigan ang kampo ng sinibak na alkalde ng Bamban Tarlac na si Alice Go na siya ay lehitimong Filipino citizen sa kabila ng kanyang nakarap na pato na reklamo. Ito ang binigyang din ng kanyang panig matapos ang isinagawang preliminary investigation sa Department of Justice kung saan personal na humarap ang dating alkalde. Ayon sa kanyang legal counsel na si Attorney Nicola Mila, sila ay nagtungo rito upang ipresenta ni Alice Go ang kanyang sarili at ibahagi ang kanyang depensa laban sa mga reklamong kinakaharap. Dagdag pa ng naturang abogado na kasabay ng kanilang pagpunta sa Department of Justice ay kanila ring isinumite ang mga counter affidavits bilang sagot sa mga paratang kay dismiss Bamban Tarlac Mayor Go. Ang naturang dating alkalde kasi ay kumakarap sa mga panibagong reklamo palaban sa kanya ng National Bureau of Investigation. Kamakailan, 2 at 3 buwan ang nakalilipas kung saan inihain ang mga reklamong falsification of public documents noong buwan ng Marso kaugnay sa issue ng mga deed of sales ng real properties ni Alice Go. Inakarap din ito ang mga reklamong may kinalaman sa tax evasion at graft complaint na paglabag sa Republic Act 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act ng Saligang Batas. Well, basically kasi the counter affidavit for the falsification, this is not the first falsification case that they filed. We just it reiterated our argument na Filipino citizen siya and there is no falsification of when she purchased real properties. For the other cases, the 1319, yung anti-graft, we just said then na wala din namang violation of any law kasi basically we just she just performed her duties when she was a mayor and at the same time wala siyang connection at all sa kung anong nangyayari or kung ano whatever transaction that there is. Kaya naman dahil dito, ibinagi pa ng naturang abogado ng sinibak na alkalde ng Bamban Tarlac na hindi pa ito ang huling pagharap sa Department of Justice. Ani kasi ni Attorney Nicola Mila na mayroon pang nakaschedule sa darating na Hunyo ng kasalukuyang taon para na pagsusumite pa ng mga karagdagang kasagutan ukol sa mga reklamong kinakaharap. May next pair of submission of the reply, yung mga ganun. Parang by June, I think June 5 or June, kasi tatlo nga siya, so medyo iba-iba. Pero by first week of June. Well, the money laundering case, that was na-resolve na din. And just like sabi ko nga, the falsification, kasi this is the second falsification case that was filed against her. So yun po yung mga pending namin plus this one. Mula sa Department of Justice,
Is Bombo Gralario nag-uulat para sa the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Bombo! Sa iba pang mga balita sa oras na ito, tiniyak po ng pamunuan ng Philippine Postal Corporation of PhilPost na hindi maapektuhan ang kanilang trabaho sa kabila ng mga nakaambang pagbabago sa gusali nila sa Maynila. 2 taon matapos ang nangyaring sunog na sumira sa Manila Central Post Office, nagsimula na ang rehabilitasyon sa naturang gusali. Magalalahathala umano ang Philippine Post Office ng terms of reference para sa detalyadong architectural design na bubuksan para sa public bidding ngayong buwan. Ang gusali ay ligtas na isailalim sa retrofitting batay sa pag-aaral ng isang pribadong kumpanya na kinomisyon mismo ng Department of Tourism. Nakipagtulungan ang PhilPost sa iba pang mga ahensya katulad ng Metro Manila tuhong MMDA para sa pagpipinta ng facade at koordinasyon ng mga cultural agencies para sa tamang pagpapanumbalik nito. Ang rehabilitasyon ay pagsisikap upang mapanatili ang kasaysayan, kultura at urban development ng Manila Central Post Office sa ika-100 anibersaryo nito sa susunod na taon. Karagdagan pang mga balita. Ipinahayag ng Commission on Elections na matagumpay ang paggamit ng automated counting machines o ACM mula yan sa South Korean firm na Miro Systems. Yan ay matapos ngang maging matagumpay ang halalan nitong Mayo 12, 2025. Ayon sa Commission on Elections spokesperson na si Attorney John Rex Laujanco, ang naturang mga makina at ang automated election system ay nag-perform ng maayos, higit pa sa kanilang inaasahan. Git niya, bagamat may kaunting mga aberya dahil sa alikabok at humidity, 311 lamang sa kabuang 110,000 machines ang pinalitan. Mas maliit ito kumpara sa halos 2,500 vote counting machines na kinailangang palitan dahil sa pagpalya noong taong 2022. Mahigit 90% sa mga napalitang makina ay dahil sa minor issues lamang at agad na naresolba sa loob ng 1 oras. Naglaan ang Commission on Elections mga kabombo ng 16,000 na mga contingency machines. Pero 311 lamang ang kanilang nagamit. Isaanyang malaking improvement ito. Sa panig naman ng Miro Systems, sinabi ni Vice President Ken Cho na pinagmamalaki nila na naging mainam at maayos ang takbo ng kanilang mga pasilidad at yan ay sa isang makasaysayan at transparent na halalan na ginanap sa Pilipinas. Anya, naging epektibo ang kanilang persons with disability-friendly features na nagresulta naman sa mas mabilis at maginhawang pagboto ng atin mga kababayan. Bukod nga sa National Tech Center, nagtayo rin ang Miro Systems ng 110 na mga technical hubs sa buong bansa upang agad na tugunan ang anumang aberya. Pinasalamatan din ng kumpanya ang Commission on Elections at mga stakeholders sa pagtutulungan para sa isang malinis at kapanipaniwalang halalan. Noong Marso ng taong 2024, nilagdaan ng Commission on Elections ang 18 billion pesos na kontrata diyan sa Miro Systems para sa lease o pag-arkila ng nasa 110,000 na mga bagong automated counting machines at mga kasama na yung ballot boxes, printers, ballot papers at verification system. Ang mga makina mga kabombo ay kayang mag-scan ng balutan na maabot sa bilis na 200 millimeters per second. At may malaking screen at nagpapakita rin ng ballot images at QR codes para naman sa transparent na paraan ng bilangan. Nakuha na tayo mga kabombo dyan sa Palasyo Malacanang, kaugnay dun sa naging panawagang courtesy resignation ng mga miyembro ng gabinete ng Marcos administration. Ilan na kaya ang naghain ng kanilang courtesy resignation? May ulat si Bombo Annalise Soberano. Bombo Dennis, naging mabilis ang tugon ng miyembro ng gabinete sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos na maghain sila ng kanilang courtesy resignation as of 12 noon ngayong araw.
27 cabinet secretaries na ang nagpahain ng kanilang courtesy resignation. Ito ay sina DOTR Secretary Vince Dizon, DSWD Secretary Rex Gatchalian, DILG Secretary John Vic Remulla, MMDA Chairman Romando Artes, Department of Tourism Secretary Cristina Frasco, Department of Budgetment Secretary Amena Pangandaman, Department of Finance Secretary Ralph Recto, Solicitor General Menardo Guevara, the DMW Secretary Hans Leo Cacdac, DICT Secretary Henry Aguda, DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla, Presidential Communications Office Secretary J. Ruiz, Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, Department of Labor si Secretary Bienvenido Laguesma. Ang ilan na lang, 27 na ito sa ngayon, Bombo Dennis, 7 na lamang ang hindi pa nagsusumite ng kanila o naghahain ng kanilang courtesy resignation. Ito yung Department of Health, yung Department of DHSUD, ang Department of Public Works and Highways, ang Department of Science and Technology, Special Assistant to the President at si Presidential Legal Counsel na si former Senator Juan Ponce Enrique. Sama na rin nagbigay ng kanyang resignation si Executive Secretary Lucas Bersamin. Ang mga ito ay nagpa-abiso na dahil handa silang sumunod utos ng Pangulo sa batay sa kanilang official statement na sila ay handang tumugon sa naging kahilingan ng Pangulong Marcos. Karamihan sa mga cabinet secretaries ay nagsabi na lahat naman sila sa gabinete ay nagsisilbi sa kagustuhan ng punong ehekutibo. Sa ngayon, nilinaw naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na walang target na secretaries, walang tina-target na secretaries na para alisin ni Pangulong Marcos dahilan na kanyang hinikayat na maghain ng courtesy resignation ang kanyang mga kabinete. Anya, nais lamang ng Pangulo na maging mabilis ang pagbibigay ng serbisyo sa ating taumbayan. Bukod sa performance na i-evaluate ng punong ehekutibo, titingnan din kung may anomalya sa kanilang mga ahensya. Pakita natin ang naging pahayag ni Palace Press Officer ng secretaries at ng mga tao sa gobyerno. At mas maganda po itong mapakita rin ng ating mga heads of agencies, cabinet secretaries, na sila ay naaayon sa goal ng Pangulo. Ipakita nila na sila ay dapat na matantili bilang parte ng administrasyon ng ating Pangulo. Sabi nga natin, walang puwang ang tamad at korap sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Sinabi naman ni Castro na mananatili sa pwesto ang mga nasabing cabinet officials hanggat hindi pa inaanunsyo na may mga kapalit na ang mga ito. Mula sa Malacanang. Yes, Bombo Dennis. Okay. So, kailan mangyayari yung final announcement kung sino yung mga tinanggap ang courtesy resignation, kung sino ang mananatili at kung sino naman ang mga ipapalit? Paano ito, Bombo Annalyn? Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, the soonest time possible ito, Bombo Dennis. Kaya nga sabi niya sa mga susunod na araw ay i-aanunsyo na ng Pangulo kung sino ang mananatili sa kanyang gabinete at kung sino yung aalis. Gayunpaman, sinabi ni Castro na mananatili ang mga nasabing kalihim hanggat wala pa silang kapalit sa ngayon, Bombo Dennis. Okay. Linawin lang natin na Bombo Annalyn para sa kabatiran ng ating mga taga-subaybay. Ito bang courtesy resignation na ito ay lahat ng mga secretaries exempted, yung executive secretary o kasama din siya? Kasama si Executive Secretary Lucas Bersamin at nakita na nga natin yung kanyang courtesy resignation, Bombo Dennis. So naghain na rin si Executive Secretary ng kanyang courtesy resignation kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. With that, maraming salamat, Bombo Annalyn. Mula dito sa Malacanang, Bombo Annalyn Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita sa oras na ito, inutusan ho ng Sandigan Bayan ang release ng mga sequestered asset na nauugnay sa yumaong si Benjamin Cocoy Romualdez, ang kapatid ni Imelda Marcos na maaaring nasa kustudiya pa ng gobyerno. Ayon sa desisyon ng Sandigan Bayan 6th Division,
Ang hakbang na ito ay bunga ng mosyon ng Trans Middle East Equities Incorporated na humiling sa korte at iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan na ilabas ang mga ari-arian kabilang na ang mga shares sa mga bangko at mga dividendo at interes na may kaugnayan dito. Ang desisyong ito ay sumunod sa isang resolusyon ng 5th Division ng Sandigan Bayan noong 2003 na nagdeklara ng null and void sa Sequestration Order number 86-0056 na inilabas noong taong 1986. Kasama rin sa konsiderasyon ng Korte ang desisyon ng Korte Suprema noong 2022 kung saan itinaguyod naman ng Supreme Court na walang sapat na batayan upang patuloy na itago ang mga shares at itinuturing na may grave abuse of discretion ng Sandigan Bayan sa pagpapatuloy ng pagkontrol sa mga ari-arian. Gayunpaman, bagamat inutusan ng Korte ang pagpapalaya ng mga o pagpapalabaso nitong mga asset, hindi pa tinukoy ang eksaktong halaga na dapat ibalik kay Romualdez. Sa kabila nito, inutusan ng Presidential Commission on Good Government o PCGG ang mga bangko at iba pang mga kaukulang ahensya na magsumite ng ulat hinggil sa proseso ng pagpapalabas ng mga ari-arian sa loob ng 15 araw. Samantala, sa karagdagan nating balita, nagpalabas ho ang Department of Science and Technology ng General Flood Advisory. Ito mga kabombo ay nauukol sa 6 na rehiyon ngayong araw, 22 ng Mayo. Ay dito mga kabombo nakasaad na magkakaroon ng serye ng mga pag-ulan dulot pa rin ng Intertropical Convergence Zone dyan sa mga pangunahing lugar na una nang inulan sa parte ng Mindanao. Habang ang easterlies naman ay magpapaulan pa rin sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Kinabibilangan ito ng mga rehiyon kagaya ng Zamboanga Peninsula at yung Northern Mindanao at maging ang Davao Region. Soc-Sargen Region at Caraga Region ay apektado rin pati na ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Diyan sa parte ho ng Region 9 o Zamboanga Peninsula ay kabilang ho dyan sa mga apektado yung Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay at Zamboanga del Sur. Sa Region 10 naman ay saklaw ho ito. Ito yung tinatawag nating Northern Mindanao Region. Kabilang ho dyan ang Lanao del Norte, Misamis Occidental at Misamis Oriental. Abang sa Region 11 o Davao Region ay kabilang ho dito sa mga apektado ang Davao Oriental, Davao del Norte, Davao de Oro at Davao del Sur pati na ang Davao Occidental. Doon naman sa Soc-Sargen Region ay kabilang ho sa mga sinasabing apektado yung South Cotabato, Sarangani, Sultan Kudarat at Northern Cotabato, North Cotabato. Habang sa Region 13, ito yung Caraga Region, kabilang naman sa mga apektuhan ay ang Surigao del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Sur, Dinagat Islands at Agusan del Norte. Habang sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay may tatala ang posibleng malalakas ng mga pag-ulan at posible rin ang mga pagbaha diyan sa Maguindanao at Lanao del Sur, maging sa Basilan at Sulu, kasama na ang Tawi-Tawi. Ang panibagong flood warning na yan mga kabombo ay sa gitna ng nagpapatuloy pa rin ng mga pagbaha sa malaking bahagi ng Southern Philippines kung saan libu-libong pamilya na ang natukoy na apektado ng naturang mga pag-ulan. Sa kaugnay na balita mga kabombo, nakadeploy na ang mga sundalo mula ho sa Philippine Army para tumulong naman sa paglilikas sa mga biktima ng malawakang pagbaha sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Malalang umabot ho sa halos 2,000 katao ang natukoy ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Naapektado ho ng malawakang pagbaha sa naturang rehiyon kung saan pinaka-apektado ho ang lalawigan ng Maguindanao del Sur. Ayon ho sa Philippine Army, ilang rescue team na ang idineploy ng 6th Infantry Division na tumulong sa malawakang rescue operation. Pinakahuli rito ay ang paglikas sa mga pamilya sa bayan ho ng Mamasapano, Maguindanao del Sur. Ito ay inilikas ang maraming pamilya. Nabot ho ng tubig baha ang kanilang mga kabahayan kasama ang ilang mga ari-arian ng mga ito. Sa ilang barangay naman sa Mamasapano, gumamit din ang mga rescuer ng karetela kung saan ang mga sundalo mismo ang humihila sa mga ito at binabaybay
ang mga komunidad na inabot ho ng tubig baha na hanggang hita. Ayon pa sa Philippine Army, ang tuloy-tuloy na pagtugon ng mga sundalo sa pangailangan ng mga residente sa naturang lugar, kasama ang mga rescuer ng lokal na pamahalaan at iba pang rescue team, ay bahagi ng epektibo at systematic disaster response ng hukbong lakas ng Pilipinas. Pagtitiyak pa ng Philippine Army, nakahandang i-deploy ang iba pang mga sundalo kung kakailanganin kasabay ng patuloy na pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao na nagdudulot nga ng malawakan at matagal na pagbaha sa iba't ibang komunidad. Oras natin sa buong kapuluan, mga kabombo at mga ka-Star Nation, 27 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Minalit lamang ni dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque ang plano ng Department of Justice na paghingi ng tulong sa International Criminal Police Organization o Interpol. Yan ay upang tuluyan siyang maaresto. Kung babalikan ay isiniwalat ni Justice Secretary o Justice Undersecretary Nicolas Felix T. ang plano ng ahensya na hilingin sa Interpol ang pagpapalabas ng red notice laban kay dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque na upang tuluyan na siyang makabalik dito sa Pilipinas at arestuhin at paharapin sa kaso na inaakusa laban sa kanya dito sa Pilipinas. Gayunman, sa isang video ay inilabas nga ng dating Presidential Spokesperson at sinabi niya na walang magagawa ang naturang mga hakbang ng Department of Justice. Paliwanag ni Roque, kung mayroong nakabinbin na petisyon para sa isang asylum, ang isang individual ay hindi siya maaaring arestuhin kahit pa may ilabas na kautusan ng Interpol na red notice laban sa kanya. Git nga ng International Criminal Court accredited lawyer, hindi siya maaaring galawin dahil nakabinbin pa ang kanyang asylum petition doon sa the Netherlands. Maalala mga kabombo, kasunod nga ng naunang paglalabas nitong si Roque sa the Netherlands noon ngang kalagitnaan ng Marso ay tuluyan din niyang inihain ang kanyang asylum petition at idinadahilan ang umano'y political persecution ng Administrasyong Marcos sa kanya bilang mahigpit na kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kamakailan ay naglabas na ng warrant of arrest ang isang local court dito sa ating bansa laban kay Roque kahit dahil na rin sa umano'y pagkakasangkot nito sa human trafficking activities ng isang Philippine Offshore Gaming Operators Hub doon sa Central Luzon. Sa pag-iit nga ng dating Duterte appointee, gagamitin din niya ito upang mapalakas pa ang kanyang argumento at request for asylum dyan sa the Netherlands kung saan siya namamalagi ngayon. Samantala, isa pang high-ranking official ng Overseas Workers Welfare Administration ang dinismiss dahil sa umunoy papel sa kontrobersyal na 1.4 billion pesos land acquisition deal na dahilan ng tuluyang pagkakasibak ni dating Administrator Arnel Ignacio. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, iniimbestigahan na rin si dating Deputy Administrator Emma Sinclair na sunod ding natanggal sa pwesto matapos pumutok ang kontrobersyal na land deal. Ang naturang investigasyon niya ay upang matukoy ang mga kasong ihahain laban sa dalawang OWA executive na umunoy pangunahing sangkot sa naturang maanumalyang proyekto. Una na ring nilinaw ng kalihim na ang dalawa ay tinanggal dahil sa umunoy maanumalyang transaksyon at hindi basta nag-resign sa kanilang mga pwesto. Maalalang nabunyag ang naturang land deal matapos itong ipilit ng dating OWA management sa kabila ng hindi pag-aproba ng Board of Trustees ng OWA, isang pangunahing requirement sa ilalim ng Republic Act 10801 o itong OWA Act. Ang naturang lupa sana ay pagtatayuan ng isang halfway house para sa mga overseas Filipino workers. Mapatay mga kabombo ng karagdagan report. Ang Department of Agriculture ay balak na umpisahan ang Phase 2 at Phase 3 ng pagbebenta ng 20 pesos per kilogram ng bigas sa mga local government units sa darating huyan na Hulyo. Alamin natin ang update mula kay Bombo Bea Pinisa. Balak na umpisahan ng Department of Agriculture ang ikalawang bahagi ng kanilang inisyatibo sa pagbebenta ng P20 rice sa ilalim ng Benteng Bigas Meron Na program sa mga local government units sa darating na Hulyo.
habang ilulunsad naman ang Phase 3 nito sa Setyembre ng kasalukuyang taon. Sa isang pulong balitaan na ginanap sa mismong tanggapan ng departamento, inanunsyo ni Assistant Secretary for Special Concerns and Official Development Assistance and Spokesperson Engineer Arnel de Mesa na nais ng umpisahan ni Agriculture Secretary Francisco Teo Laurel Jr. ang rollout ng mga bigas sa ilalim ng programa sa mga lokal na pamahalaan sa buong bansa, partikular na sa mga bahagi ng Mindanao na mataas na antas ng kahirapan. Ilan sa mga pangunahing lugar na tinitignan na ng kanilang ahensya sa bahagi ng Mindanao ay ang Zamboanga del Norte na nakapagtala ng poverty incidence na hindi bababa sa 37.7% at ilang bahagi rin ng Bangsamoro Autonomous Region. And now, the Secretary has already announced the expansion o yung ating implementasyon ng Phase 2 by July at yung Phase 3 by September to cover more LGUs, especially in Mindanao, where incidence of poverty is still high. Na-mention niya particular in Zamboanga del Norte where poverty incidence is 37.7%. And then of course yung Bangsamoro areas. Samantala, ayon naman sa mga datos na inihayag ni National Authority Administrator Dr. Larry Lacson, sa kasalukuyan ay sapat pa para sa 10.7 days o nangangahulugan na mayroong kabuuang bilang na 409,000 metric tons o katumbas naman ng 8.187 milyong mga sako ng milled rice ang kabuuang buffer stock ngayon ng National Food Authority. Ani Lacson, batay sa mga numerong ito, sasapat hanggang Disyembre ang kasalukuyang nakaimbak na bigas sa kanilang mga warehouses at maaari pang sumobra depende sa magiging resulta ng harvest season ngayong papasok na ang panahon ng tag-ulan. Ang ating buffer stock sa ngayon ay good for 10.7 days. Anong ibig sabihin nito? Ang equivalent milled rice nito ay nasa 409,000 metric tons. Kung sa sako naman, ilang sako ito? Nasa 8.187 million sacks ng bigas, equivalent milled rice. So in terms of that number, malaki po yan. At the rate we're going with the P20, sasapat po yan hanggang December 2025. Even probably umover pa, depending on the harvest for the main crop. Samantala, pagtitiyak naman ng ahensya patuloy sa pagbili ang National Food Authority ng mga palay mula sa mga lokal na magsasaka habang patuloy naman din sa pagbebenta ng P20 rice sa mga mamamayang Pilipino na bahagi ng vulnerable sector gaya ng mga buntis, senior citizen at persons with disability ang departamento para sa mas abot kayang bigas. Para sa Bombo Network News, Bombo Bea Peniza nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Kinumpirma naman ng Sugar Regulatory Administration SRA ang unang kaso ng sugarcane infestation sa Negros Occidental dahil sa Red Stripe Soft Scale Insect o RSSI. Natukoy ng SRA ang presensya naman ito sa 6 lugar sa Northern Negros Oriental. Ito ang unang kumpirmasyon ng kumpirmadong pest infestation sa naturang probinsya na itinuturing bilang sugar bowl ng bansa dahil sa nagmumula dito ang halos 70% ng annual production ng asukal sa Pilipinas, batay na rin yan sa datos ng naturang ahensya. Bumunda rin ang naturang itong Sugar Regulatory Administration ng isang task force na pinangunahan ni SRA Board Member David Andrew Sanson para magsagawa ng control operations at mapigilan ang paglawak ng problema sa tulong ng iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Isa sa mga inisyal na plano ng task force ay ang makakuha ng quarantine measure mula sa Department of Agriculture. Batay sa pag-aaral ng University of the Philippines, may kakayanan ang naturang peste na pabagsakin ang sugar content ng mga tubo ng hanggang 50% dahil upang magdulot ng labis na production loss kung napabayaan. Unang nagkaroon ng kahalintulad na infestation sa probinsya naman ng Pampanga noong 2022. Ayon kay SRA Administrator Pablo Luis Ascona, pinagsususpetsahang nagmula ang naturang peste sa Luzon kaya't pinag-iingat ito ang mga magtutubo na maging maingat sa pagbili ng mga cane points o mga punlang tubo. Hanggang sa kasalukuyan kasi anya ay nanatili pa rin ang banta ng naturang peste dito sa Luzon kaya't mainam na itigil muna ang pagbabiyahe ng mga planting materials mula Luzon at iba pang lugar na kung natukoy na apektado na tulang peste upang mapigilan ang lalo pang pagkalat nito.
Sa ibang balita naman mga kabombo at mga ka-Star Nation, inaresto ng Criminal Investigation and Detection Group itong si South UP Maguindanao del Norte Mayor Reynald Bert Insular at ang kanyang may bahay. Ito ay kasunod na rin ng pagpapalabas ng warrant of arrest laban sa dalawa dahil sa patong-patong na kaso tulad na lamang ng pagpatay at yung bigong pagpatay at ang tangkang pagpatay na inilabas yan ng Cotabato City Regional Trial Court Branch 27. Ayon nga kay Criminal Investigation and Detection Group Chief Major General Nicolas Torre III, lumabas ang warrant of arrest noon pang May 19 at yan ay ngayong taon. Ang mga ito mga kabombo ay nasangkot daw sa pagpatay noon kay dating South UP Vice Mayor Roldan Benito at ang kanyang aide na si Wing Marcos na tinambangan sa Barangay Pandaan noong Agosto 2 ng taong 2024. Isang Special Investigation Task Group ang agad na binuo upang siyasatin ang naturang krimen. Wala namang piyansa na itinakda ang korte para sa pansamantalang kalayaan ng dalawang pinaghihinalaan. Samantala, patuloy pa rin ang gobyerno sa paggawa ng paraan upang hindi maantala ang lahat ng mga logistics dahil sa rehabilitasyon ng San Juanico Bridge. Dahil dito ay naprobahan ng Maritime Industry Authority ang bagong ruta ng barge na magmumula naman sa Tacloban patungong Eastern Samar. Na isa katuparan ang hakbang na ito sa tulong ni Department of Public Works and Highways Regional Director Edgar Tabacon kasama ang Office of the Civil Defense. Ayon naman sa gobernador ng Eastern Samar na si Governor Ben Evardone, malaki ang maitutulong ng bagong rutang ito para mapagaan at mapabilis ang biyahe ng lahat ng mga pangunahing produkto mula sa magkalayong lugar, vice versa. Nagpaabot rin ito ng pasasalamat sa Marina, DPWH at Office of the Civil Defense dahil sa mabilis na aksyon nito sa pag-aproba sa bagong ruta. Ito'y bahagi rin ng inisyatibo ng pamahalaang panlalawigan na naglayong mapalakas pa ang infrastruktura sa transportasyon sa lalawigan at makabuo ng mga alternatibong ruta, lalo na at isa sa ilalim nga ang San Juanico Bridge sa rehabilitasyon. Samantala mga kabombo, sa tuloy-tuloy pa nating pagbabalita, sumalang na sa 2 araw na joint training ang Philippine Air Force at Indonesian Air Force na isinasagawa ngayon sa Brigadier General Benito Ebuen Air Base dyan sa Lapu-Lapu City, Cebu. At sumentro dito mga kabombo sa humanitarian assistance and disaster response operations. At subject matter expert at pati na yung exchange of ideas ng mga kinatawan at opisyal ng naturang mga hukbo. Sa ilalim ng naturang hakbang, naging focus ng kanilang desisyon at discussion ang palitan ng kaalaman para sa maintenance at operational procedure sa mga C-130 at NC-2121 aircraft na kapwa ginagamit ng dalawang hukbong panghimpapawid. Nagpalitan din ang dalawang panig ng kanilang best practices para naman sa mga isinasagawang maritime patrol at para drop operations, long-range flight at maraming iba pa gamit ang dalawang nabanggit na aircraft. Sa ilalim ng naturang hakbang ay naging sentro dito ang pagsasagawa ng search and rescue operations gamit yung mga sasakyang panghimpapawid lalo na sa mga maritime areas. Ayon pa sa Philippine Air Force, ang panibagong joint training ng Pilipinas at Indonesia ay nagpapatuloy sa kanilang commitment na kapwa mapagbuti pa ang relasyon at interoperability pati ng pagpapayabong ng regional airlift capabilities sa pagitan ng dalawang hukbo. Git pa nga ng Philippine Air Force, ang partnership ng dalawa na magkatabing bansa ay mahalaga. Yan ay para sa joint operation sa hinaharap na panahon, lalo na't magkasama na tinutugunan ang humanitarian crisis sa panahon ng mga kalamidad. Bombo International News. Nasawi ang 5 katao kabilang ang 3 bata sa isang suicide bombing na tumarget sa isang army school bus sa Balochistan, Pakistan. Ayon sa mga otoridad, higit 40 estudyante ang nakasaksi sa insidente
at ilang iba pa ang sugatan. Ang naturang bus ay papunta sana sa isang Army Run School nang maganap ang naturang pagsabog. Maring kinundinan ng Pakistan military at ng Prime Minister ng Pakistan na si Shehbaz Sharif ang naturang pag-atake at inakusahan ng mga Indian terror proxies bilang mga responsable sa naturang insidente. Bilang tugon, iginiit ng India na wala silang kinalaman sa karumal-dumal na pagpatay at tinawag itong isang taktika ng Pakistan upang ilihis ang atensyon mula sa kanilang sariling mga usapin. Bilang hakbang, nag-expel ang India ng isang opisyal nito mula sa Pakistan High Commission sa New Delhi at kasunod ng nag-expel din ang Pakistan ng isang opisyal mula sa Indian High Commission sa Islamabad. Patuloy ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang may mga sala sa brutal na pag-atake. Bombo Sports News. Eto mga kabombo, para sa mga fans ng NBA, kinoronahan bilang NBA Most Valuable Player ang Oklahoma City Thunder guard na si Shai Gilgeous-Alexander. Inanunsyo ng NBA ang naturang desisyon kasunod na rin ng unang conference finals na appearance nitong si Shai kung saan ay dinomina ng kanyang kupunan ang laban kontra sa Minnesota Timberwolves. Sa naging announcement ng NBA, binalikan dito ang magandang performance ni Shai sa kabuuan huyan ng 2024 to 2025 season kung saan ay nagawa niya na iposte ang Most Valuable Player level performance gamit naman ang 32.7 points per game, ang kanyang pinakaunang scoring title sa NBA. Dahil nga sa impresibong scoring ay sinamahan ni Shai itong si Michael Jordan bilang dalawa na ho sila na tanging player sa kasaysayan ng NBA na nakapagpasok ng mahigit 30 points gamit ang 50% shooting. Maliban nga sa shooting performance, nagawa rin nitong si Shai na umagaw ng 5 rebounds, 5 assists at 5 blocks at 1 assist sa bawat laro sa kabuuan ng naturang season. Kaganyan, narito ang bahagi ng pahayag ni Paris Lawton ang mula huyan dyan sa kanilang isinagawang pagharap sa publiko. In 72 games this season, Shai averaged a league best 32.7 points per game, winning his first ever scoring title. Shai joined Michael Jordan as the only 2 players in NBA history to average 30 points while shooting 50% from the field, while also racking up 5 assists, 5 rebounds, and also 1.5 steals and 1 blocks. And if we're going to talk about putting his name into exclusive lists of great players, let's talk about the fact that this is now Shai's 3rd consecutive season averaging 30 points on 50% shooting. That list of players is now Wilt Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar, Michael Jordan, Giannis Antetokounmpo, and Shai Gilgeous-Alexander. Bahagi po yan ang pahayag nitong si Paris Lawson ng naturang broadcast mula dyan sa Thunder. Mga kabombo, naging emotional naman ang Thunder Guard matapos na i-anunsyo ang kanyang unang Most Valuable Player Award. Sa naging mensahe ng bagong MVP, pinasalamatan niya ang kanyang asawa na anya ay isa sa mga pangunahing dahilan kung paano niya naabot ang makasaysayang level sa paglalaro ng professional basketball. Sa pamamagitan ng kanyang asawa anya ay natutunan niya ang tunay na halaga ng sakripisyo kapos sa buhay at sa larangan ng palakasan. Narito naman ang pagbabahagi ni Shai sa kanyang mensahe. Sorry, I'm so dramatic. Haley Summers, thank you for everything you are for me, for our son Aries. You were the first person to show me what love really meant. What love really meant, what sacrifice really meant. Yan mga kabombo ng mensahe nitong si Shai Gilgeous-Alexander, guard mula sa kanilang kupunan at siya ang itinanghal na Most Valuable Player. Samantala, pinagmumulta ngayon ng Land Transportation Office ang isang motovlogger na nasangkot kamakailan sa isang road rage sa lalawigan ng Zambales. Batay sa 7 pahinang desisyon na nilabas ng Land Transportation Office, si Yana ay natasang magbayad ng 5,000 piso dahil sa pagmamaneho ng motorsiklo na walang side mirrors. Maliban dito, pinatawaran nito ng multang 2,000 piso dahil naman sa reckless driving.
Ayon sa ahensya, mga kabombo at consternation, ang kanyang lisensya ay mananatiling suspendido hanggat hindi ito sumusunod sa kautusan ng LTO, kabilang na ang utos na isuko ang motorsiklo na nasangkot sa naturang road rage. Una lang sinabi ni Yana na ang motorsiklo na ginamit niya ay hindi nito pag-aari. Sa investigasyon ng Land Transportation Office, napatunayang guilty ito sa pag-overtake sa isang pick-up vehicle at iba pang mga paglabag. Maliban dito ay sinuspindi na rin ng LTO ang rehistro ng motorsiklong nakapangalan sa naturang motovlogger. Mga kabombo, mga Kastar Nation, sa palakasan muna tayo. Larangan ng palakasan. Diyan ho sa bahagi ng Ilocos region, sapagkat diyan ho ang venue ng ating idaraos na palarong pambansa 2025. Itong Soc-Sargent region, target daw nila na makuha yung mas mataas na performance kumpara doon sa nakalipas na palarong pambansa. May update dyan ng Bombo Radio Lawag. Pursigido ang Region 12 o Soc-Sargent na makakuha ng mas mataas na pwesto sa Palarong Pambansa 2025. Ayon kay Miss Ria Joy Halike, Information Officer ng Soc-Sargent, ito ay matapos silang magtapos sa ikawalong pwesto sa nakaraan na ginanap sa Cebu City. Anya, excited na ang kanilang mga pambatong atleta na lumaban sa iba't ibang larangan ng laro. Paliwanag niya na maganda ang paralan na nagsisilbing billeting quarters nila dahil ito ay isang malaki at malawak na training ground para sa mga atleta. Kaugnay nito, pinuri niya ang mainit na pagtanggap sa kanila mula sa Ilocos Norte Agricultural College at sa mahigpit na accommodation mula nang dumating sila dito sa Ilocos Norte. Siyempre yun ang pinapreparahan po talaga namin, sir, no. Last year kasi top 8 kami. Hopefully yun yung laging challenge sa amin ng aming regional director sa ating mga delegates, no, na hindi lang sa mga athletes pati rin sa mga coaches na kung pwede mas taasan namin yung aming ranko for this year's competition. Pero yun nga po ang isa din sa mga reminder ng ating regional director na it's not always the winning naman na talagang matatawag kang successful. Yung pagpunta pa lang po namin dito sa Ilocos Norte bilang delegado ng Region 12 is isa na pong successful na pangyayari sa buhay ng mga delegado. Idinagdag niya na mayroong kabuang 564 na delegado mula sa Soc-Sargent, kabilang ang mga atleta, coach at chaperon, National Technical Working Group. Para sa Palarong Pambansa 2025 update mula rito sa Bombo Radio Luwag, para sa Bombo Network News, ako si Bombo Romney Kimuyug para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Samantala, sa ibang balita, itong plano ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pag-upo sa Bicameral Conference Committee para matutukan ang 2026 national budget ay nakakabahala. Ayon yan sa isang political analyst. May balita ang Bombo Radio Dagupan. Nakababahala umano ang plano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na personal umanong tutukan ang buong proseso ng 2026 national budget. Sa naging panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Atty. Michael Henry Ucinco, political analyst, ito ay dahil posibleng matulad umano ang nangyari noong nakaraan na rehimen ng ama ng Pangulo na si dating President Ferdinand Marcos Sr. Binigyan diin ni Ucinco na hindi dapat mangialam ang Pangulo sa pag-upo sa Bicameral Conference Committee hinggil sa budget. Aniya, isa itong violation sa power principle at may tuturing na unconstitutional. Malaki rin umano aniya ang posibilidad na maisip na mayroong frustration ang administrative branch at gustong mag-signal ang Pangulo na next budget ay maresenta ng executive branch. Dito rin tinawag ni Ucinco na isa itong dictatorial move. Ipinaliwanag din ito sa usaping budget ng pamahalaan na dapat ay hindi nawawala at isinasantabi ang transparency at accountability dahil kung hindi ay hindi ito angkop sa demokrasya na kinabibilangan ng bansa. Nauna naman ang nilinaw ng Pangulo na nais itong upo sa Bicama para matiyak na naaayon sa mga prioridad ng gobyerno ang ipapasang panukalang pambansang budget at tanging ang mahalagang proyekto lamang ang maisasama sa mapupunduhan.
Nakakatakot yan, ano? Kaya nga magandang napag-uusapan ngayon is para ma-alarma yung mga kababayan natin na yung mga ganyang kilos, kahit na suggestion pa lang, dapat kinokontra na media. Gusto natin iparating sa mga public officials natin na dapat pakita nila na may pinuntahan yung mga utang na yun. At media, no, is we have to demand our government to show na itong mga utang na to ay nagastos para sa taong bayan. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Mayra Reside nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Iloilo Peso nominado raw sa Hall of Fame Award ng Department of Labor and Employment. Bakit kaya? Alamin natin yan sa ulat ng Bombo Radio Iloilo. Umangat bilang huwaran sa buong bansa ang Iloilo City Public Employment Service Office of PESO matapos malampasan ang inaasahan sa dami ng mga naipasok sa trabaho at matagumpay patupad ng mga programa. Kinilala ito bilang pinakamahusay na PESO sa Western Visayas para sa 2024 at ngayon ay nominado sa Hall of Fame Award ng Department of Labor and Employment. Pinangunahan ng PESO Iloilo City ang rehiyon sa mga pangunahing batayan gaya ng job placements, referrals at pagpapatupad ng mga programang may kaugnayan sa paggawa. Magsisilbing kinatawan ng Region 6 ang lungsod sa pambansang parangal sa darating na Oktubre kung saan may posibilidad itong tanghaling Hall of Fame awardee dahil sa sunod-sunod nitong tagumpay sa serbisyo publiko. Ayon kay PESO Manager Gabriel Felix Umadhay, ito'y matibay na patunay ng dedikasyon ng PESO Iloilo City at ng mas pinaigting na pagtutok ng alkalde na si Mayor Jared Tranyas sa pagbibigay ng oportunidad sa trabaho para sa lahat at patunay din ito ng mahusay nilang ugnayan sa mga employers. Kabilang sa matatanggap na parangal ng tanggapan ay ang may pinakamataas na bilang ng mga rehistrado, na-refer at naipasok na aplikante sa trabaho, pinakamahusay na Career Development Support Program at pagiging top implementer ng Job Start Philippines program. Batay sa data ng PESO Employment Information System, nakatulong ang tanggapan sa kabuuang 13,069 na mga applicants sa pamamagitan ng 20 job fairs, 68 local na recruitment activities at 21 special recruitment events noong 2024. Mas mataas naman ang tala ng DOLE Performance Reporting System na nasa 18,022 applicants ang kanilang naitala na nabigyan ng serbisyo ng PESO sa parehong taon. We would like to thank DOLE or the Department of Labor Region 6 for recognizing us as the best PESO for 2024. Also with the recognition of being the best PESO 2024 for highly urbanized cities in the Philippines, we were awarded with 12 regional awards. And these are a testament to the hard work that we have been doing for every Ilonggos as well as the inclusive economic opportunity that we've been offering for everybody. Si Gabriel Felix Umadhay. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, isang individual naman ang naitalang nasawi dahil ho sa cholera outbreak sa barangay Sakbil Corner, Apayao. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan, tinutukan ng Bombo Radio Kawayan. Isa ang kumpirmadong nasawi dahil sa kolera habang 7 pagkasawi pa ang hinihinalang dahil sa waterborne disease na naitala sa barangay Sakbil Corner, Apayao. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay punong barangay Tirso Bulayang ng barangay Sakbil Corner, Apayao, sinabi niya na nakikitang dahilan ng suspected kolera ay dahil sa contaminated na tubig sa kanilang lugar. Batay sa kanilang midwife, isa na ang kumpirmadong kolera fatality habang ang 7 iba pa ay patuloy pang sinisiyasat. Nagsimula ang pagkakasakit ng mga residente roon noong ika-25 ng Abril hanggang sa nakalipas na mga araw ay may mga dinadala pa rin sa pagamutan kung saan nakaranas ang mga ito ng sakit ng tiyan at diarrhea. Nag-umpisa anya ito nang makaranas sila ng malakas na ulan sa kanilang lugar kung saan maaring nakontamina ang pinanggagalingan ng kanilang inumin na mula sa isang bukal.
At sa itaas na bahagi naman nito ay ang taniman ng mais. Nagsasagawa naman ng pagsisiyasat ang mga kasapi ng DOH at Rural Health Unit sa pinanggalingan ng tubig at inobisuhan ng mga residente na wag munang uminom dito, ngunit naging matigas ang ulo ng ilan kung kaya't may mga naidagdag pa sa mga nasawi simula nang makapagtala sila ng dahil dito ay nagsagawa sila ng chlorination sa mga water sources ng mga residente at binigyan din ng mga gamot ang mga ito. Marami na rin ang mga tumutulong sa pamamagitan naman ng pagbibigay ng potable water sa mga residente upang hindi na sila uminom na galing sa kanilang gripo at iba pang mga water sources sa lugar na maaring kontaminado ng bakterya. Mula April 29 hanggang May 14, 2025, may kabuang 95 na kaso na ng diarrhea ang naitala ng DOH kung saan 8 ang namatay sa barangay Sakpil Corner, Apayao. Sa kasalukuyan, 4 ang aktibong kasong naka-admit sa ospital. Itong outbreak nito, sir, ang idineklara ng mga DOH, cholera daw. Saka 8 na ang patay sa amin. Sakit nito ay mula sa tubig at saka yung kinakain. Mula rito sa Bombo Radyo Kawayan para sa Bombo Network News, ako si Bombo Kervin Gamad, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Mga kabombo at mga ka-Star Nation, maging updated sa mga balita at impormasyon. Maaari pong tutukan ang mga programa ng Bombo Radio Philippines sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Kaya naman, kahit nandito kayo sa Luzon, updated pa rin kayo sa mga kaganapan. Halimbawa, dyan sa bahagi po ng Mindanao. Dahil, unahin ko, dyan po sa parte ng Davao Region, meron tayong Bombo Radio Davao at meron din tayong Star FM Davao. Sa Northern Mindanao, nariyan ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Sa bahagi ng Caraga Region, nariyan naman ang Bombo Radio Butuan. Sa Soc Sargent Region, nariyan ang Bombo Radio Jansan. At doon sa mga hiligay nun speaking, lalo na dyan sa bahagi po ng Coronadal, South Cotabato at maging sa area ng Sultan Kudarat, nariyan ang Bombo Radio Coronadal. Para naman mga kabombot Kester Nation sa Bukidnon area, mapapakinggan at mapapanood na ang Bombo Radio Malaybalay. Para naman sa mga Chabacano, masusubaybayan na rin ang ating news and entertainment station, ang Star FM Zamboanga. Sa mga nasa Zamboanga del Norte naman, nariyan ang Star FM Dipolog at sa Central Mindanao at Bangsamoro Region, nariyan naman ang Star FM Cotabato. Mga kabombot Kester Nation, bago tayo magtapos, sama-sama muna tayong manalangin ng Orasyo Impirata for the Nation. Heavenly Father, you led your people out of Egypt from slavery to freedom. In Jesus, your beloved Son, you led us from death to life through his paschal mystery, and by the gift of the Holy Spirit, we humble ourselves before you today, trusting in your promise to heal our land. Stretch forth your mighty hand once again and lead our nation. In this time of crisis, conflict, and confusion, let the light of truth shine like a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night to guide us along the path that leads to unity and peace. Make justice gush forth like water from the rock, quenching the thirst of victims, cleansing wounds, and opening the way to healing and reconciliation. As you fed your people with manna in the wilderness, satisfy our hunger for righteousness, that we may cease to crave for power, wealth, and selfish gain. Soften hearts, hardened like Pharaoh's, and open eyes blinded by greed, that our love for our country may triumph over all political loyalties and personal interests, and we may learn to see each other not as allies or enemies, but as we truly are brothers and sisters all. May this Jubilee year inspire us to journey together as one people. Let this be our Passover from lies to truth, from cowardice
cowardice to courage, from injustice to righteousness, from division to unity, from despair to hope, from selfishness to love. May this time of renewal enable us to discover again our greatness as a nation and our dignity as a people so dear to your heart. We ask this in the name of Jesus, our Paschal Lamb, who leads us through the cross from death to new life. Amen. Our Lady of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!